Welcome back mga kapuso at ngayon nakasama natin ang biological mother ni Grace na si Nanay Selly. Nanay Selly, please, I'm gonna ask you a question. Tatanungin po kayo. Pakipaliwanag sa amin mabuti at para din maintindihan na po ng anak ninyo kung bakit niyo siya pinaampon. Yun po, dahil sa hirapan ng buhay. Di po namin sila kayang buhay noon. Kasi po yung tatay nila walang permihang trabaho. Kaya po, yun ang napagkasunduan namin mag-asawa. Pero po nag-decide po kayo habang nasa loob ng tiyan nyo si Grace. Sinabi niyo ba sa sarili niyo, pag ako ng anak, papaampong ko to? Opo, napag-usapan na po namin mag-asawa yun. Bakit po naisipan nyo na itong foster parents po ni Grace, bakit po sa kanila nyo naisipan ipaampon? Magkakilala ba kayo? Hindi po. Ay, Hindi po. Kilala lang po siya ng kapatid ko. Ah, okay. Naging kumari po niya. Oo. Nung sabi ko pong ipaampong ko, sabi niya doon na lang sa kumari ko. Oo. Dahil may kaya po sila sa buhay, Oo. pwede niyang bigyan ng magandang kinabukasan. Kilala niyo po ba sila? Opo. Tinanong niyo muna kung okay ba? Opo. Tapos sinabi naman nila na Opo, nagkasundo po kami. Pero Han, di ba, hindi ba may ano ang nanay na kahit anong mangyari, hindi niya binibitawan ng anak, Nanay Selly? Pero minsan po, nangyayari din yung mga ganun. Parang, nangyari naman po nakapag-aaral siya sa mga private school. Nabigyan din siya ng magandang kinabukasan. Hindi namin kayang ibigay. Opo. Nanay, may mga gabi bang hinahanap niyo si Grace? Marami bang gabi yon? Opo. Nanay, pagkapanganak niyo po sa ospital, nahawakan niyo ba si Grace? Nahalikan niyo ba? Ano ba pinagkasunduan ninyo nung umampon sa kanya? Talagang hindi kayo magpapakita? Hindi po ako magpapakita. Bakit po yung nagkita kayo dun sa Bible study ni Grace, hindi kayo nagpaliwanag sa kanya? Ayoko pong mangungkat ang nakaraan. Talaga po. Dahil tinanggap ko na talagang sa kanila na siya. Opo. Para din siguro, para hindi na rin maguluhan. Total po, kinailanan ng nanay niya, gano'n na rin ang ginagawa ko. Opo. So, ang ibig niyo pong sabihin, nung lumalaki po si Grace, hindi niyo po nasubaybayan ang paglaki niya? Hindi na po. Okay. Nakikibalita lang po ako doon sa kapatid ko. Kung anong nangyayari sa kanya. Well, nanay, yung pagrebelde ni Grace, no? Tumuloy siya sa bahay ninyo at tumira siya doon for a couple of days. Ano naramdaman ninyo? Masaya rin po dahil nakilala rin ako ng anak ko sa wakas. Kaya lang nangihinayang din po ako sa mga kinabukasan niya. Kung aalis siya kay Yaring Edith, may hirapan din po siya kagaya ng mga anak ko. Grace, yung paglipat mo sa nanay mo, komportable ka ba? Or doon mo na-realize mas komportable ka dito sa mga umampon sa'yo? Mas komportable po ako dun sa nag-ampon sa akin. Bakit? Nagkaroon na ba ng gap pag it doesn't fit anymore yung puzzle sa nanay mo? Ganun ba yun? Anong pinagkaiba nung pakiramdam? Siyempre po, 15 years po kami magkasama nung Yes, nag-ampon po sa akin. Parang mas magaan po yung loob ko sa kanya. So, hindi totoo yung sinasabi nilang yung lukso ng dugo ba yung tatay na, di ba sasabi na kahit paano, blood is thicker than water, na, especially for mga mommies, no? Sa mga nanay lang po yun. Sa mga nanay lang yon. Pero kayo po, nung nakita niyo si Grace, kahit na for 15 years, hindi na po siyang nakita, may certain feeling tayong mga nanay na kahit ano mangyari, anak pa rin kita. Pero kay Grace, kanina tatay nasabi niya na hindi siya komportable talaga. Kahit sa mga kapatid Nakikita mo. naman po, wala talaga. Opo. Yung mic nyo lang po. Ayan. So, gaano katagal ka nagstay sa kanila nung time na umalis ka sa foster parents mo? 1 month lang po. So, 1 month mong nakilala ang tunay mong nanay at yung mga iba mong mga kapatid, and then you decided to get married. Tama ba? Opo. Well, Nanay Selly, nandito si Grace kasi para humingi siya ng apology doon sa mga naiwan niyang kumupkup sa kanya, yung umampon. Kayo ba, Nanay Selly, meron kayong gustong sabihin kay Grace? O gusto niyo bang humingi ng tawad doon kung ano man po nagawa niyo sa kanya? Yun po. Sabihin niyo po kay Grace. Gusto ko rin pong umano sa iyo, anak.
Kaya kita pinampo, nasa kahirapan kami noon eh. Pero magandang kinabukasan mo sa kanila, di ba? Ikaw na rin ang nagsabi. As komportable ka sa pamilya nila kasi naibibigay ang gusto mo. Samantalang sa amin, wala. Sorry. Grace, humingi ng tawad ng nanay mo. Nandito ka para humingi ng tawad and huli mapatawad ng foster parents mo. Opo. Yung paghingi ba niya ng sorry ni Nanay Selly, napatawad mo na ba siya? Opo. Noon pa? Opo. Naintindihan mo na ngayon ang naging dahilan o naging rason ng nanay mo kung bakit kanya pinaampon. Opo. Nang buong buo, wala ka ng sama ng loob sa kanya? Wala po. Wala na. Okay, Grace. Isang taon at kalahati mo nang hindi nakikita yung mga foster parents, hindi ba? Nandito ka para humingi ng tawad sa kanila. Actually, nandito sila, Grace. Nandito sila sa backstage. Pag umikit itong revolving door natin at nandyan sila, ibig sabihin, nandyan sila para makinig sa'yo. Handa na kaya nilang patawarin si Grace? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Love ni Mr., Love ni Mrs.